Makikita nyo po sa program, Removing Excess Baggage. Sabi ko, bakit po kaya itong naging title ko? Siguro dahil nag-i-impake po ako, dahil malapit na po akong umuwi. But anyway, ang atin pong text ay matatagpuan po sa Joshua. Actually, chapters 23 to 24 po ito kung ating susumahin. Pero nilagay ko po Joshua chapter 24 verses 1 to 15. If you remember po in Genesis chapter 12, 1 to 2, nangusap po ang Diyos kay Abram. Ang sabi, "Now the Lord said to Abram, go from your country and from your relatives and from your father's house to the land which I will show you. And I will make you into a great nation, and I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing." Sa Genesis chapter 12, makikita po natin na ang Diyos po nangusap po siya kay Abram na isa pong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Siya po ay taga-Ur of the Chaldeans. At ang sabi niya, nagkaroon ng promise. Ang promise po niya kay Abraham, sabi niya, iwanan mo ang iyong bayan. Iwanan mo ang iyong pamilya. Sa makatawid bagay, iwanan mo ang nakagawian mo, iwanan mo lahat-lahat at sumunod ka sa akin. At pumunta ka sa isang lugar na ipapakita ko sa iyo. Ibig sabihin, walang idea si Abram kung saan ba ito. Basta't ang mahalaga rito ay tinawag niya po si Abram at sinabi niya, umalis ka sa lugar na ito at ikaw ay dadalhin ko sa isang lugar kung saan kita pagpapalain. Siguro po, hindi ko po alam ang nararamdaman ni Abram nung time na yon, pero siya po ay hindi mananampalataya. Pero bagamat hindi siya mananampalataya, ang sabi po ng Bible, sumunod siya. Sumunod siya doon po sa pangako ng Diyos sa kanya. At ang sabi niya sa verse 2, I will make you into a great nation. Ibig sabihin, sa lahi mo, sa binhi mo, pagpapalain ko, magmumultiply. No? Yun yung kanyang pangako eh. I will bless you and make your name great. Pero hindi po nagtatapos doon. Sabi niya, and you will be a blessing. Ibig sabihin, i-bless kita, pero hindi magtatapos doon. Kaya kita i-bless upang ikaw ay maging blessing. Okay? Yun po ang sinabi ng Diyos. So the Lord God promised Abraham land. Pero hindi po ito na-fulfill nung panahon ni Abraham. It didn't happen in the time of Abraham. Di po ba? Hindi po nangyari. Hindi niya nakita nasan yung lupang pangako. It didn't happen with his son Isaac. It didn't happen with Jacob. Bakit? Because they were all taken down to Egypt. Naging alipin pa nga ang mga Israelita doon. So kung titignan natin, parang natakpan yung promise. No? Yun yung pangako po ng Diyos kay Abraham sa kanyang pagsunod. It took him years. It took years. No? Pero sinungaling ba ang Diyos? Hindi po siya sinungaling. No? So in Egypt, God raised another leader. Sino po yun? Moses. So Moses is now going to lead these people into the land. Siya na po yung naging deliverer. Pinalaya niya po ang mga Israelita out of the land of Egypt. And so now they're in Egypt. Moses led them across in the wilderness na dapat 14 days lang. But it took them 40 years. Imagine, ang blessing para sa promised land, 2 weeks lang, ganun kasandali. The blessing of the Lord, sana subito. Pero dahil sa disobedience, ang nangyari, it took them 40 years in the wilderness na umiikot sa kawalan. No? Sometimes people are in the wilderness. Paikot-ikot ka lang sa buhay mo. It's because of disobedience. No? So, ganun po ang nangyari. But Moses never made it also because of disobedience. Natanaw lang niya mula sa malayo. Ang sabi ng Diyos, etong promised land, tanawin mo.
Pero hindi ka makakapasok. Isang pagkakamali, hindi po siya nakapasok. No, yun na po ang naging bunga. So, he chose another leader. Sino po yung leader na yun? Si Joshua. So, Joshua would be their savior and deliverer that will take them into the land that was promised by God doon po kay Abraham. Now, imagine, gumamit po siya ng maraming mga tao. Gumamit po siya ng maraming taon. Pero ang Diyos, i-fulfill po niya yung kanya pong pangako dahil siya po ay Diyos na tapat, lalo na po kung ikaw ay tapat. No, madalas pong marinig po sa inyo, ang Diyos po ay tapat, kahit hindi ako tapat. Para bang naging kaugalian na lang po natin na okay lang na hindi ako maging tapat, total ang Diyos naman ay tapat. No? Totoo naman po yun, na ang Diyos ay tapat kahit hindi po tayo tapat. Pero alam nyo po, may marami pong, meron pong mga conditional promises ng Diyos. Ibig sabihin, you cannot just claim these promises kasi merong kondisyon. And yung mga rewards, makikita nyo po yung mga taong pinagpapala. Why? Because they are living in the conditional promises of God. Ibig sabihin, tapat siya. Totoong tapat. Pero may ekstrang pagpapala. Malaking pagpapala sa mga tao na nakaka-meet doon po sa kondisyon ng Diyos para po doon sa pagpapalang yun. So the book of Joshua actually, gustong-gusto ko po itong book of Joshua actually. Gustong-gusto kong binabalikan ng book of Joshua. Kasi makikita mo dito yung lahat naman ng books na nakikita natin dito ang Panginoong Hesukristo. Pero dito makita mo talaga on how they were delivered and how they fought. Imagine 31 kings natalo nila. It's not because of their strength, no? Hindi dahil sa well-trained sila, but because of the goodness and the power of God. Yung first 12 chapters po ng book of Joshua, it deals with the conquest of the land that they had to fight, to possess. No? So there was a promise and there was the possession. Okay? Promise yan, but you have to possess it. No, yun ang sabi ng Panginoon. Pinangako ko yung land na yan, pero may mga nakatira dyan sa land na yan. And you have to drive them away in order to possess that land. Sometimes iniisip natin, napaka-unfair naman. Paaalisin mo yung mga nakatira doon. No? Pero kasi yun ay ipinangako na ng Diyos noon pa. No? And then from 13 to 22, makikita natin ng mga tao na i-experience na nila yung land distribution. Meron na silang inheritance. Kung titignan po natin sa chapters 13 to 22, eto na yung, tribe ni eto yung tribe mo. Kasi nga, lahat sila ay nag-work. No? At ipinangako sa kanilang lupain, so binigyan ang bawat isang tribe ng kanya-kanyang lupain. Except sa mga Levita. Wala po silang land. Sila po ay meron lang isang lugar sa isang tribe. Okay? So, halimbawa, yung tribe na yung mga Levites, yung iba sa kanila nandun sa tribe ni Reuben, yung iba nandun sa tribe ni kung kaninong tribe nandun sila, no? Why? Because God is their inheritance. Okay? Yun ang nasa Old Testament. And actually, lahat po ng nasa Old Testament, meron lahat po yan meaning pagdating po sa New Testament. And then, dito po sa chapters 23 and 24, sa chapter 23, pinapakita dito, sabi niya, Joshua's farewell address. No? Siya po ay magpapaalam. Sabi dito, now it came about after many days, when the Lord had given rest to Israel from all their enemies on every side, and Joshua was old, advanced in years. So dahil po sa obedience po ng mga Israelita, they had rest, they experienced rest. Na walang magulo, walang nanggulo, namuhay sila ng payapa. No? At ngayon, sabi ng Bible, matanda na si Joshua. Okay? Alam natin na he was a fighter.
They conquered yung first, di ba? Jericho at ang lahat na conquer nila. Tumanda na po siya. Na-accomplish na niya yung pinapagawa ng Panginoon. Ayun, to conquer the land. And to distribute the lands doon po sa mga tribes. Kung kanino man, sino man ang may-ari. So pinatawag niya ngayon yung mga elders, pinatawag niya sabi niya, Joshua called for all Israel. It's like this, parang ganito. Tinawag niya po lahat ng tao, especially yung mga elders, mga leaders, heads, judges, officers, and said to them, I am old. Matanda na ako, advanced in years, and you have seen all that the Lord your God has done to all these nations because of you. For the Lord your God is He who has been fighting for you. No? See, I have apportioned to you these nations which remain as an inheritance for your tribes, with all the nations which I have cut off from the Jordan, even to the great sea, toward the setting of the sun. Sabihin, mula east and west. Lahat yan, no? Ibinigay ko, no? Ibinigay ng Diyos sa kanila. The Lord your God, He will thrust them out from before you and drive them from before you, and you will possess their land, just as the Lord your God promised you. So sinabi niya po ito na you will possess because it was a promise from God. Be very firm then to keep and do all that is written in the book of the law of Moses, so that you may not turn aside from it to the right and to the left. Napakahalaga po yung pagbabasa ng salita ng Diyos para hindi ka masway to the left, to the right. Kaya nga po, ang guidance, makikita po natin ito sa salita ng Diyos. Without the Word of God, masusway ka sa left or sa right kung ano ba ang tama. Minsan kahit Kristiyano nalilito, asan bang tama? Ano bang dapat kong gawin? So you have to be firm, no? Why? Because you know that the Lord is speaking to you and you know that yung salita po ng Diyos, ito po ang tunay na nagbibigay po ng guidance. So in other words, ito pong chapter 23, no? Gusto ko pong basahin pero napakarami po nito. It is a reminder, no? A reminder for the Israelites, no? Pinapaalala po ng Diyos, no? Sa mga tao, sa mga Israelita sa pamamagitan po ni Moises. Ni Joshua. Lahat po ng ginawa ng Diyos sa kanilang mga buhay. And then, dito po sa Joshua, makikita po natin, 24, Joshua reviews Israel's history. No? Sabi niya, then Joshua gathered all the tribes of Israel to Shechem. Meron ba kayo natatandaan dun sa word na Shechem? Yung word na Shechem po kasi, o yung lugar na Shechem, dito po unang nangusap ang Diyos kay Abraham. Di po ba? And then dito ulit, ginather ulit ni Joshua ang lahat ng tribo ng Israel sa Shechem, and called for the elders of Israel and for their heads and their judges and their officers, and they presented themselves before God. So parang naulit dun sa chapter 23. Ginather niya po lahat ng Israel, ginather po niya lahat ng mga leaders, and sa verse 2, ang sabi dito, thus says the Lord, the God of Israel, from ancient times, your fathers lived beyond the river, namely Terah, the father of Abraham, and the father of Nahor, and they served other gods. Pinapakita dito na ang ninuno ninyo, sumasamba sa Diyos-Diyosan. Okay? Binasa po natin kanina sa scripture reading, so alam niya po ito. So I would like to talk about 4 things, no, dito po sa mga teksto or dun po sa nabasa po natin, no. Una, Joshua is calling them to remember. A call to remembrance. Verses 1 to 13. Remember. Napakahalaga po itong word na ito.
na do not forget. Huwag kakalimutan. Siyempre, ang kabaligtaran po ng tandaan ay kalimutan. Di ba? Palagi pong inuulit ito sa Biblia. Magmula po sa Genesis hanggang sa Revelation, makikita po natin lahat ng admonition na ipapaalala ang kabutihan ng Diyos, ipapaalala kung sino ka noon, ipapaalala kung anong ginawa ng Diyos sa buhay mo. Kasi nga po ang tao madaling makalimot. Di ba? Ang daling makalimot po talaga ng tao. Hindi lang pag tumatanda. Talagang kahit na anong edad, ang tao po ay nakakalimot. Nakakalimot sa mga mabubuting ginawa sa kanila, no? Nakakalimot sa mga pagpapala na binigay ng Diyos kapag dumating ang pagsubok, ang naaalala, yung pagsubok ngayon, hindi niya naaalala kung paano siya itinawid ng Diyos doon sa mga pagsubok na dumaan sa kanyang mga buhay. Parang ganito po yun eh. 100 na pagsubok, 100 na problema dumaan sa buhay mo, nagtagumpay ka. Praise the Lord. Diba? Pupunta ka ng church, ang saya-saya mo, praise the Lord. May dumaan ng pagsubok, Diyos ko, bakit po na para bang entitled ka na ang Diyos lahat ang gagawa para sa'yo. Tapos sa buhay mo, inuuna mo ang sarili mo, pero pag may problema ka, isisisi mo sa Diyos kung bakit nangyari yon sa buhay mo. So the Lord is saying through Joshua, remember, tandaan mo, no? Huwag kang makakalimot. It's a call to remember. Do not forget what God has done for you. Kaya nga dito, ipinaalala niya dito yung history. Parang church history. Hindi po tayo nag-anniversary sa November pa. Pero, nasaan tayo ngayon, it's because of the blessing of the Lord. Diba? Yun ang reason kung bakit pag anniversary, ipinapaalala eh. No? Hindi tayo after doon sa, dapat ito yung mga date, ganyan. Kaya po tayo may history, may church history, it's because nagre-review po tayo kung paano sa loob ng mga taon na yun ay pinagpala ang church. Kung nasaan tayo nag-umpisa at kung ano ang ginawa ng Diyos sa atin sa loob ng maraming taon hanggang sa makarating po tayo sa ika-10 nating anniversary. Parang anniversary message ito, ano? No. Pero ang sinasabi ko lang po, nire-review po ni Joshua ito sa mga Israelita. Alam niyo po, si Moses, di ba, bago po siya namaalam, di ba, namaalam po siya sa mga Israelita, lagi din niya sinasabi, remember, do not forget, no? Do not forget, remember. So dito, inuulit lang ni Joshua. Ang sabi niya, etong mga ginawa ng Diyos sa inyo, no? Tinawag niya ang inyong ama na si Abraham doon po sa beyond the river, sabi niya. And they serve other gods. Dati lahat tayo, sumasamba tayo sa Diyos-Diyosan. Tama? Dati, wala tayo sa Panginoon. If you are not worshiping the true God, you worship something and someone in your life. Kung wala ang Panginoong Diyos na tunay mong sinasamba, meron kang wino-worship na iba. Meron kang idols. Marami tayong mga idols sa mga buhay natin. Pero ang sabi ni Joshua, sabi niya, beyond the river. At sabi niya, and led him through all the land of Canaan, and multiplied his descendants, and gave him Isaac. And then kay Isaac nagkaroon siya ng anak, si Jacob at saka si Esau. Si Jacob na naging Israel, dito kayo nang galing, at habang kayo ay papunta sa promised land, ginabayan kayo, ipinakita dito kung paanong yung curse ng ibang tao naging blessing. You cannot curse what God has blessed. Alam niyo ba yun? You know, maraming mga tao susumpain kasi maraming nagsasabi na, sinumpa, ganyan. Alam niyo, kahit nasumpain ka kung ang Diyos nasa sayo, at ikaw ay lumalakad sa katuwiran, hindi tatalab yung sumpang yan. No? In Jesus' name, I am blessed because of the Lord Jesus Christ. I am blessed and I am not cursed. No? So don't accept curses. No? Alam niyo yung curse? Anything that is negative said against you, it's a curse. Ano sinabi? Ang tamad-tamad mo naman, that's a curse already.
Kaya minsan, sinasabi nyo sa mga anak nyo yun, nagiging tamad tuloy. Ang bobo-bobo mo, yung bata magiging bobo yun. No? Kasi naririnig niya everyday. Yung isang ninong namin sa kasal ni Bro Jen, meron siyang anak, no, si David. Laging sinasabi, kasi nga po maitim, laging sinasabi ng magulang na, ay, ang puti ng anak ko, ang puti, ganyan. Ngayon tuloy lumaki siya, naniniwala siyang maputi siya, pero maitim siya. Pero of course, ngayon alam na yan. So, yun po. So, ibig sabihin po, we don't curse other people, especially Christians. No? Sinabi, ay, ang tamad niyan, ay, ganito yan. It's a curse already. No? Pero alam nyo, pinapakita po dito ni Joshua na, di ba, naalala nyo po si Balaam? Di ba? He was paid to curse Israel. But you cannot curse what the Lord has already blessed. Blines po tayo ng Panginoon, tayo mga mananampalataya. At wag tayong tatanggap ng mga curse, kundi tanggapin po natin yung blessing na galing po sa Panginoon. So this is a call to remembrance, and therefore, God or Joshua needed to tell the Israelites to respond to God. Okay, ganito kayo pinagpala ng Diyos, ganitong ginawa niya. Pinaalala kung sino kayo noon at sino kayo ngayon. Yun lang po yun. Sa ating mga mananampalataya, paano po natin mailalapat ito sa ating mga buhay? Isipin po natin saan tayo nanggaling. Sino tayo noon? At ano po tayo ngayon? Kung sino tayo ngayon. What will be your response to God? Pinagpala ka, anong response mo sa Diyos? Anong response mo sa Diyos? Kapag pinagpala ka ng Diyos, anong response mo sa Kanya? Paano ka magre-response? I will just go on my way. No? Total, bine-bless naman ako. Or are you going to worship the Lord and give your life and offer all what you have to the Lord dahil po sa kabutihan niya sa buhay mo? Kailangan po ng response sa Diyos. And you have to reject pride. No? Huwag niyong iisipin na kaya kayo pinagpala ay dahil nagtrabaho kayo ng mabuti. No. Kapag ang Diyos hindi niya kayo sinamahan sa trabaho nyo, wala kayong success. No? Kaya nga sinasabi po sa Deuteronomy, wag mong iisipin na ang mga bagay na ito ay bunga ng iyong pagpapagad. It is God alone who gave you success in everything that you did. In everything that you do. Ang Diyos po ang pinanggalingan niyan, kahit pa sinabi mong pinagpaguran ko yan. Alam niyo kung bakit? Pag di ka nagising sa umaga, makakapagtrabaho ka pa? Kapag yung tuhod mo masakit sa umaga, makakapagtrabaho ka pa? No? Hindi, di ba? Lahat po yung kalakasan galing sa Diyos. Wala po tayong pag-aari. At ano po ang response po natin? Kung malakas ang ating katawan, ano pong response natin? Magpunta ka sa church. Magpasalamat ka. Okay? Kaya pupunta ako sa pangalawang point. A call to worship. Verse 14. No? Ano pong sabi sa verse 14? Now therefore, fear the Lord and serve Him in sincerity and truth, and put away the gods which your fathers served. Yun ang sabi dito ni Joshua. No? So, ipinaalala niya, a call to remembrance. Pinaalala niya kung sino ang Diyos, anong ginawa ng Diyos sa kanilang mga buhay, and therefore, He is calling them, challenging them to worship. That should be your response kapag pinagpala ka ng Diyos. You should worship the Lord in sincerity and in truth, and put away the gods which your fathers serve. Ibig sabihin, anuman yung hawak-hawak mong Diyos-Diyosan, tanggalin mo yan sa buhay mo. Kasi hindi ka pwedeng magsaserve sa dalawa.
Kinakailangan yung heart mo hindi divided. Isa lang dapat ang paglilingkuran mo. Kaya nga ang sabi ni Joshua, di ba? Mamili kayo. Di ba? So he's calling them to worship the Lord. Alam niyo po, ang worship is a lifestyle. Meron tayong personal worship. Yung worship natin ay everyday ng buhay natin, kung paano nalulugod ang Diyos, kung paano natin ino-offer ang ating sarili sa Diyos. That is worship. Your life, your testimony is a worship. And God also wants us to worship as a congregation. Alam niyo po ba yan? As a congregation, kagaya po ng pagtitipon po natin ngayon. Yun po ang kalooban ng Diyos. Alam niyo po ba, gusto ko lang pong sabihin sa inyo ito, no? Online worship, hindi po ito biblical. Kaya po tayo nagkaroon ng online worship. Alam niyo kung bakit? Bakit po? Nag-pandemic. And that was a temporary solution to a temporary problem para makarinig po ng salita ng Diyos ang mga tao. But that is not a substitute for congregational worship. Di ba? Ang online service po ay nakakatulong lang. It is just a supplement. Alam niyo po ba? Sino po sa inyo kumakain? Sino po sa inyo dito ang lagi na lang nagtitake ng vitamins pero hindi kumakain ng kanin, hindi kumakain ng prutas, hindi kumakain ng karne? Sino po sa inyo? Wala, di po ba? Why? Kasi kailangan natin ng totoong food. What is food? Yung kanin, yung prutas, yung ulam, yung kakainin natin mamaya. No? That is real food. Pero, supplement lang po yung mga vitamin C, vitamin D, vitamin kung ano-ano yan. Nakakatulong po. Supplement, nakakatulong. Pero hindi yan yung tunay na dapat mong kainin sa iyong buhay. Alam niyo po, kalooban ng Diyos po na tayo ay may gather as a congregation. You know why? Otherwise, hindi ito pinakita sa Old Testament and even in the New Testament. You know how they worship in the Old Testament? They bring sacrifices. Sabi ng Bible, do not come empty-handed. Ibig sabihin, they are bringing something and offer themselves and their sacrifice before the Lord. In other words, merong effort. Bakit may effort ba mag-online service ka? Anong effort mo doon? Hindi nga natin alam kung natutulog ka, nakahiga ka, kumakain ka, habang nagpipreach ako, bon apetito. Hindi nga natin alam kung naiintindihan o may kausap sa telepono. Tama! Dito nga sa church, may mga nakaupo pero hindi naman naiintindihan ng message. How much more kapag nandun ka sa bahay? Paano ka mag-online? Minsan nga, nagbukas meron tayong nakita. Alam nyo naman ito. Naka-online, naka-join. Nakalimutan mag-sara ng video. May microphone. Nag-uusap naman, ibang pinag-uusapan, tapos naglalakad, namamasyal. Is that worship? Ayoko pong ma-misunderstand po ninyo ako But I want to go direct from what the Lord is teaching. Do not put an excuse na sasabihin nyo, mag-o-online na lang ako. Kung hindi ka naman invalido. God forbid na magkasakit ka ng 1 year or 2 years or mabedridden ka ng 5 years, 7 years so that you will have an excuse not to go to church. Hindi ba naman napakabuti ng Panginoon sa atin? Na kahit hindi tayo tapat, totoo yun, siya yung tapat. Pero kinakailangan po, maging tapat naman tayo sa Panginoon because He deserves our life. Ang buhay po natin. Alam nyo, wala naman tayong pwedeng ibigay sa Diyos Lahat ng meron tayo, sa Kanya rin naman yan Ang gusto lang niya sa atin, obedience. Obedience po mga kapatid. No? Ang online po, praise the Lord, is a supplement. Magbibigyan ako ng example. Si Sis Doris, kasama po natin. Di ba? Member po siya ng Rema, nag-for good siya.
And she wants to join. Pero may church siya. She attends church. Meron siyang church doon kung saan siya nag-offering, kung siya nagbibigay, kung saan siya nagsaserve, kung saan siya kumakanta, kung saan niya binibigay yung time, talent, and treasure niya. Pero nakikijoin siya online because supplement. Gusto niyang makarinig. At gusto niya na kahit malayo siya, kasama natin siya. Nag-gets niyo po ba ako? And for the new Christians, with the hope that one day, as they listen to the word, they will commit themselves to be baptized, to be a member of a local church. Yun po ang ating purpose. Yun po ang reason ba tayo nag-go online. But to commit yourselves, no? That I will go online forever. It's not God's will. Sinasabi ko na sa inyo to. Ewan ko kung ipagpipray nyo kung makabalik pa ako. But it's the word of God. You know why? Nag-rema to sa akin eh. As simple as Hebrews 10:25, nag-speak ang Lord sa akin. Before I prepared this message. Anong sinasabi ng Hebrews 10:25? Not forsaking our own assembling together, as in the habit of some. Naging habit. Alam niyo ba? Naging habit na masakit ang ulo ko, mag-online ako. It became a habit. It's not pleasing to the Lord. This is His message. Kinakailangan mag-join tayo as a congregation of believers. Pag malayo ka sa apoy, naiinitan ka ba? Hindi. Panonoorin mo sa screen yung apoy? Ang mga nakakakita ako sa Christmas, meron nagpapapicture, yung kaibigan ko nagpapicture sila family. Wala silang fireplace. Meron naka-flash na fireplace, na doon sila nagpipicture. Mainitan ka ba doon sa fireplace na yon? No! Bakit? Online, nasa screen. Not forsaking our own assembling together as in the habit of some, but anong dapat mong gawin? Encouraging one another. Do you encourage one another kapag kawala ka physically? When I see you, I am encouraged. When I don't see you, I'm not encouraged. Diba? Makita lang na nanandun ka, ang saya-saya mo. Tama? Sino po sa inyo rito na kapag nakita mo isang kapatid, ang lungkot mo, may problema ka? Ang hirap pa, naka-online ka, blinak mo ang may mga blinak-black ka dyan. Sa loob ng ilang years, walang message ang Lord. That you have to grow. You have to commit. You have to love your fellow brethren. And all the more as you see the day is drawing near. Malapit na po ang pagdating ng Panginoon, dadatnan ka niya, nandyan. Dadatnan ka niya, naka-online. Problema to ng maraming churches, actually. Hindi lang po sa ilang churches. Nung nausang online, nag-decrease ang attendance. Nag-decrease. Online na lahat. Kung biblical po ang online, huwag na tayong mag-rent ng lokale, makakatipid tayo. Mag-o-online ako, magpipreach na lang ako sa bahay. Doon na lang kayo sa mga bahay nyo. Wala nang offering, hindi ka na nga naman gagastos. Tama? But it's not biblical. Yung iba kasi, ay, hindi ako nakapag-offering ngayon, buti na lang kasi nag-online ako. Sinong nilamangan mo? Ang Diyos? You know what? The blessing that is intended for you, dapat, because you serve the Lord, now we withhold because of disobedience. Akala nung iba, pag nag-commit sila, lugi sila. Mali! Pag nag-commit ka, lalo kang ibe-bless ng Lord. Pag hindi ka nag-commit ng buhay mo sa Panginoon, yung blessing na para dapat sa'yo mapupunta sa iba.
Mawawala yan, mawawala. No? I'm saying this based on the Word of God. Acts chapter 2, verse 41 to 42. Alam niyo, nagrema talaga sa akin ito Pero hindi ko masyadong pinapansin. Pero, ang sabi niya dito, so then those who had received His word were baptized. Kung ikaw natanggap mong salita ng Diyos, na unawaan mo ang salvation, magpapabaptize ka. No? Sad to say, maraming iba na baptize dahil pero hindi naman talagang naintindihan. Pwede kang mabaptize na sumunod ka lang sa agos And that day, there were added about how many? 3,000 souls. One preaching, 3,000 souls. Ngayon, 3,000 preaching, one soul. Baligtad na. They were continually, sabi ng Bible, continually devoting themselves to the apostles' teaching. Ibig sabihin, may Bible study. Okay? And to fellowship. Nagfe-fellowship ba tayo? Oo, di ba? Yalala lang niya yung presensya lang ng bawat isa. That's fellowship. Diba? Presensya ng bawat isa yung, uy, kumusta ka na? Di ba nakaka-encourage yun? Nalalaman mo na hindi pala malala ang problema ko, mas malala pala ang problema niya. Hindi na-encourage ka. Kasi kung minsan nasa bahay ka, ang bigat ng problema ko. Pagdating mo sa church, narinig mo yung problema ng isa, ang lala pala ng problema niya. Yung problema ko, wala lang pala yun. Eh, di na-encourage ka. Diba? And when you go to a journey, diba? Ito yung sabi ng ito yung sabi kasi ni Joshua. Kung magsaserve kayo, sabi niya, kinakailangan iwanan nyo yung mga Diyos-Diyosan nyo. When you go to a journey, you need a luggage. Hindi naman lahat ng gusto nating dalhin, madadala natin. So, paano ka magre-remove? You bring only what is important, di ba? You bring only what is important. Problema, paano ko aalisin yung extra, yung excess baggage? Dalawa lang palang solusyon. Identify and bring what is important and leave behind what's not important. Ganun lang pala yun. Kasi akala natin lahat importante, gusto nating dalhin lahat, di ba? Pag nagbabalidya tayo, in our journey called life, there are things that you have to live. Live your gods, live your bitterness, live your anger, live the past, in order to live in the present and go to the promised land and enjoy your promised land. Kasi hindi mo ma-enjoy yung promised land kung ang dami, alam niyo po yung mga turista, nakakita na ba kayo ng turista na na dala-dala lahat, tapos meron sa taas, meron ganun. Nakakita na kayong turista, hindi yung mag-enjoy kasi dala-dala niya lahat ng mga baggage. Yung luggage at baggage, di magkapareho yun Yung luggage, yung lalagyan. Baggage, yung bigat, yung karga. Nakakita na ba kayo ng turista na dala-dala ang lahat habang siya'y naglalakad? No. In this life, in this journey called life, you will never enjoy your Christian life kung meron kang dala-dalang mga bagay, mga excess baggage na kinakailangan mong iwanan sa buhay mo para ikaw ay makapagpatuloy sa iyong paglalakbay bilang isang Kristiyano. No? You bring only what is important. Ano yung important? Your faith. Your commitment to the Lord. That's important. No? Pangalawa, ano yung aalisin mo? What are the excess baggages in your life? Idolatry. Sabi ko nga kanina, when you do not worship God, you worship something. Merong mga bagay na sinasamba tayo or ginagawa nating Diyos-Diyosan. Anything that is first before God, no? Yun po ay Diyos-Diyosan. Akala natin, yun lang ribulto No. Anything na hindi mo mabitiwan,
para maglingkod sa Panginoon. Diyos-Diyosan po yun. No? Throw away everything that is not pleasing to the Lord. No? Sa dami ng sermon, sa dami ng Bible study, nalagay mo na lahat sa utak mo, walang application sa buhay mo, may galit ka pa rin sa kapatid. Hindi ka nag-worship kasi nakikita mo ang kapatid. Baka hindi ka kapatid. Kaya nga lagi mo sinasabi di ba? Beloved, let us love one another. For love comes from God. And those who were born of God, meron po silang love sa kanilang mga buhay. Verse 15. Punta po tayo sa verse 15. Ang sabi niya, it is disagreeable in your sight to serve the Lord. Choose for yourselves today whom you will serve. It is a call to make a choice. It is a call to make a choice. Kanina, a call to remembrance, and then a call to worship. Now is a call to make a choice. Narinig nyo na itong sinabi ko, mamili kayo. Bahala na kayong mamili. Choose for yourselves today whom you will serve. Whether the gods which your fathers served, which were beyond the river, or the gods of the Amorites in whose land you are living. No? But, sabi po ni Joshua, bahala kayo kasi nga, hindi ko saklaw ang choice nyo. Halimbawa, sasabihin ko lang lahat ng gusto kong sabihin, pero hindi ko saklaw ang choice nyo. Kayo ang mamimili. Hindi ko pwedeng i-impose kung ano ang dapat sa inyo. Pero sabi ni Joshua, but as for me and my house, we will serve the Lord. That's a leadership from a godly man. Dapat ang mga men dito sa Rema, sinasabi nyo yan, as for me, hindi mo sinabing, as for me only, as for me and my house, we will serve the Lord. Kung ikaw ang lalaki, kung ikaw ang padre de pamilya, see to it. Asawa mo, kasama mo. Anak mo, kasama mo. Sa pananambahan. Kasi yun pong commitment ni Joshua na dapat siguraduhin mong ligtas sila. Kasi sa isang pamilyang hirap, ligtas ka, tapos yung anak mo hindi mo alam kung saan pupunta pag namatay. Saan siya pupunta kung hindi siya ligtas? Be sure, be very sure na ligtas ang sambahayan mo. Sabi po ng Bible, but as for me and my house, we will serve the Lord. Kaya kapag meron pong hindi nagsaserve sa atin pong kapamilya, it's time for us to pray. It's time for us to pray. Alam niyo po ba na pinakamalaking blessing yan? It's not material Alam niyo, ang material kasi lumilipas yan Okay, na-enjoy mo ngayon, marami kang ipon, marami kang pera. Isang iglap nawawala yan. Masunugan ka lang, wala na. Mawalan ka ng trabaho, wala na. Kana, may magkasakit, wala na. Lalo na kung sa Pilipinas. Pero ang pananampalataya po, yan po yung sinasabi ko na may eternal value. Mamatay man tayo. No? Ano man ang mangyari sa mga bangkay natin, bangkay lang yun. Pinakamahalaga yung kaluluwa po natin. No? Make a choice. Mamili ka. And then, doon po sa verses 19 to 29, no? Ang sabi po dito, then Joshua, kasi ang sabi nila, oo, maglilingkod kami sa Diyos, no? Sabi niya sa verse 16, the people answered and said, far be it from us that we should forsake the Lord to serve other gods. No? For the Lord our God is He who brought us our fathers up out of the land of Egypt from the house of bondage, and who did these great signs in our sight and preserved us through all the way in which we went and among all the peoples through whose midst we passed. So sabi niya, we also will serve the Lord for He is our God. Diba? Nag-commit sila. And then sa verse 19, no? Actually, ito yung last point, a call to commitment. Nag-commit sila.
We will serve the Lord also, for He is our God. Kasi sabi ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Sumagot sila, kami din, magsuserve kami sa Panginoon. Pero ang sabi ni Joshua, verse 19, then Joshua said to the people, you will not be able to serve the Lord, for He is a holy God. You can only serve the Lord kung ang heart mo devoted sa Kanya. Why? Because He is a jealous God. Ang Diyos ay Diyos na mapanibuguhin. He will not forgive your transgression or your sins. If you forsake the Lord and serve foreign gods, then He will turn and do your harm and consume you after He has done good to you. Ibig sabihin, hindi siya mangingimi na magbigay po ng karampatang disiplina. No? Kapag iniwan nyo siya. If you forsake the Lord and serve other foreign gods. Foreign gods, ibig sabihin, yung mga gods na na-introduce, hindi po ang Diyos. The people said to Joshua, no, but we will serve the Lord. How many times do we say that? No, maglilingkod ako sa Lord habang ako'y nabubuhay. Diba? Sana nga, purihin ang Panginoon. Kailangan natin ang kalakasan ng Diyos upang maglingkod ng tuloy-tuloy. Maaaring kuminsan nadadapa tayo. Pero ang anak ng Diyos nagpapatuloy. Nagpapatuloy sa maglilingkod. So, ang sabi dito, the people said to Joshua, verse 21, no, but we will serve the Lord. And Joshua said to the people, verse 22, you are witnesses against yourselves, that you have chosen for yourselves the Lord to serve Him. And they said, we are witnesses. Imagine, they made a covenant before God that they are going to serve the Lord. Pero along the way, alam naman natin, nagbabasa tayo ng Bible, di ba? Ilang beses na tayo nagbasa. Along the way, pagkatapos nito, they serve other gods. Lahat, di ba? Ano nangyari? They were exiled. No? Kagaya ng sinabi ng Panginoon, kapag tinalikuran nyo ako, etong mangyayari sa inyo. So Joshua made a covenant with the people that day and made for them a statute and an ordinance in Shechem. Shechem is a very important place. It is where the promise or the covenant of the Lord is for Abraham. And at the same time, dito po nag-iwan ng commitment ang mga Israelita to serve the Lord. And Joshua wrote these words in the book of the law of God, and he took a large stone and set it up there under the oak that was by the sanctuary of the Lord. Verse 27, Joshua said to all the people, behold, this stone shall be for a witness against us, for it has heard all the words of the Lord which he spoke to us. Thus it shall be for a witness against you, so that you do not deny your God. Then Joshua dismissed the people, each to his inheritance. At pagkatapos po nun, binawian na po siya ng buhay. No? He died 110 years old. They buried him in the territory of his inheritance in Timnath Serah. No? Sa hill country ng Ephraim. Israel served the Lord all the days of Joshua and all the days of the elders who survived Joshua and had not known all the deeds of the Lord which He had done for Israel. Talagang tumupad naman sila. Ang problema, yung susunod na generation. Anong naging problema? It's because they did not carry with them the instruction of the Lord. No? Kasi kaya napakahalaga na ipapasa mo. Yung natutunan mo, yung salita ng Diyos, yung pananampalataya mo, napakahalaga na ipapasa mo sa susunod na generation. Lahat ng mga tao dito, sabi ng Bible, they honored the Lord. Sinunod nila, no? Ang Panginoon. And they continued their journey serving the Lord, knowing and bringing what is important to them. Being in their journey, what is important, their faith.
and leaving the excess baggages in their life, such as idolatry. And today, sa atin pong hymn of commitment, we can just go before the Lord. Ano po yung mga Diyos-Diyosan meron sa buhay natin? Ano yung mga dala-dala natin ng mga baggages? Ano yung mga dala-dala natin ng mabibigat sa buhay natin? Ano yung mga bagay na dapat nating isuko sa Panginoon? Isuko po natin yun ng sabay-sabay. Let's choose whom we are going to serve. And let us commit to the Lord our lives na maglingkod po tayo ang ating pong pamilya. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, marami pong salamat sa inyong pong mga salita. We thank you, Father, that you are our Father who disciplines us, but loves us. Father, we ask for your strength that we may go to this journey of life, bringing what's only important, which is our faith, and our commitment, our obedience to you. Father, I pray for this congregation of believers. Continue to bless them, Lord. At Lord, prove yourselves to them, Lord. Patotohanan niyo po ang inyong pong mga pangako. Patotohanan niyo po ang inyong pong mga salita. Na ito po ay tunay at tapat dahil kayo po na nagbigay nito ay tunay at tapat. Marami pong salamat. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.